sa issue ng korupsyon, isa ring pinalakpakang bahagi ng SONA kahapon ang tungkol sa reforma para sa mas mataas na singil sa kuryente. Pinatatanggal na ni PBBM ang systems loss charges sa ating electric bills. Kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon. Sabi ng Pangulo, mangyayari ito kung aamyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law. Ang system loss charge ay singil na ipinapataw sa mga consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa distribution system. Karaniwang dahilan ay teknikal na aspeto o di kaya'y pagnanakaw ng kuryente, gaya ng jumper. Sabi ng Energy Regulatory Commission, hanggang 5.5% ng ating electric bills ang sinisingil na systems loss mula sa private electric utilities. Habang sa electric cooperatives, aabot sa 8.25% ang singil sa systems loss. Sabi ng Department of Energy, welcome daw sa kanila ang pag-amyenda sa EPIRA Law. Pero ayon sa grupong Trade Union Congress of the Philippines, bakit hindi na lang daw tuluyang alisin ang 12% value-added tax sa mismong electric bill? Panawagan naman ng ERC, kung tatanggalin ang systems loss charges, dapat na ring pag-usapan ng gobyerno kung sino nga ang aako sa bayarin dito. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.